ang laban ni Hisoka, Chrollo at ng buong Spider. Yan nga ang isa sa pinakaabangan sa kwento at siguradong magiging madugo ito. Yan ang pag-uusapan natin, kaya ayun, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video to bilang suporta sa ating channel. Nangyari na nga sa Heaven's Arena ang pinakaabangan nating laban mga tol, yun nga ang laban ni Hisoka at Chrollo. Napaka one-sided nga nang naging laban na yun dahil sa parang nagpunta nga sa sarili niyang hukay si Hisoka. Napaghandaan nga mabuti ni Chrollo ang laban at dahil dun talagang walang tsansang manalo si Hisoka. Alam natin na yung skill hunter ability ni Chrollo nagagawa niyang makakuha ng ibang nen ability sa ibang tao at humiram nga siya ng ability kay Shalnark at Cortopi. Sa Black Boys nga ni Shalnark magagawang manipulahin ni Chrollo ang sino mang malagyan niya ng antena at yung gallery fake naman ni Cortopi makakagawa nga ng kopya ng something o someone si Chrollo. Mas lumakas nga rin talaga si Chrollo dahil sa meron nga siyang double face ability kung saan nakakapaglagay nga siya ng bookmark sa libro niya at kahit isara nga ito magagamit niya yung ability. Kaya dahil nga dun nakakagamit ng dalawang ability ng magkasabayang si Chrollo. Bukod nga dun ginamit niya nga rin sa laban yung ability tinatawag na Order Stamp. Isa nga rin itong manipulation ability kung saan kayang i-command ni Chrollo yung mga puppet na lalagyan niya nga ng marka sa ulo. At unlike nga sa Black Boys mas maraming target ang pwedeng lagyan ng Order Stamp ni Chrollo. At ang isa pang ability ang tinatawag na Convert Hands at talagang napakaganda nga nitong gamitin para magtago sa kalaban lalo pat napakaraming ang tao dyan sa Heaven's Arena. Subali pag hinawakan nga ni Chrollo ng kanang kamay niya ang target magiging kamukha niya ito. At pag hinawakan naman ni Chrollo ng kaliwang kamay niya ang target makukuha niya nga ang itsura nito. At ang isa pang matinding ability ang tinatawag na Sun Moon na nagmula sa isang elder ng Meteor City. At sinasabing talagang mas lumakas pa nga ang ability yun at nanatili kay Chrollo kahit na nga namatay na ang user nito. So meaning isang postmortem nin ability nga ang Sun and Moon. Basically dahil sa dami ng ability niyang mga tol talagang wala ngang laban si Hisoka. At isang beses nga lang nakatama si Hisoka kay Chrollo gamit ang Bungee Gum ability niya. Habang napakaraming ang puppet ang nagagawa ni Chrollo sa Order Stamp at kinokopya nga rin ang mga ito gamit ang Gallery Fake habang nagbabago-bago nga rin ang itsura si Chrollo gamit ang Convert Hands. At ang buong arena nga talagang nadamay na sa laban nila at makikita nga natin na mukhang halos lahat nga dyan naging puppet na ni Chrollo. Ang matindi pa nga dyan yung paggamit ni Chrollo ng Sun and Moon ability sa ilang mga puppet. Ang gagawin nga lang ng mga puppet na yun ang makalapit kay Hisoka pag didikitin ang kamay nila at sasabog na nga ang mga ito. At meron nga rin napugutan si Hisoka at sa paghawak niya nga sa ulo nito bigla na nga lang sumabog sa kamay niya. Kaya dahil nga dyan mga tol talagang wala na ang takas pa si Hisoka at dahil dun talagang tuluyan nga siyang natalo at talagang namatay nga rito sa laban. At grabe nga at talagang malala ang nangyari dyan kay Hisoka kung titignan natin. Pero eto nga ang matindi mga tol dahil sa nagawa niya ang i-command yung nen niya na i-revive yung sarili niya matapos ang laban. Nakuha niya nga yung idea nung sinabi ni Chrollo yung patungkol sa Sun and Moon ability kung saan nanatili nga raw kay Chrollo at mas naging malakas pa ang nen ability na yun matapos mamatay nung user. Yun nga yung nangyari mga tol dyan kay Hisoka at makikita natin dyan na kusang na-revive ng nen ability niya yung puso niya. Si Machi naman nandyan pa nga rin dahil sa binayaran nga siya ni Hisoka in advance na tahiin nga yung mga sugat niya matapos ang laban. Pero hindi na nga yung kailangan pang gawin ni Machi dahil yung texture surprise na ability nga ni Hisoka talagang mas lalong tumindi. Kung saan natapalan nga dyan mga tol ni Hisoka yung mga sugat niya at na-recreate niya nga rin yung mga nawawalang daliri niya gamit ang rubber. At halos parang wala ngang nangyari kay Hisoka nung ginamit niya ang ability yan. At ang matindi nga dyan mga tol nasorpresa na nga lang dyan si Machi at hindi na nga siya pinagalaw pa ni Hisoka. At sinabi nga ni Hisoka na sabihin daw ni Machi sa mga Spider na pag nakita niya nga raw ang mga ito lalabanan niya hanggang sa tuluyan niyang maubos na patay ng mga ito. At sinimulan nga yan ni Hisoka mga tol sa pagpatay niya sa dalawang Spider na nagpahiram ng ability nila kay Chrollo. Inuna niya nga si Cortopi kung saan pinugutan nga ito at matapos nga yun matindi talagang brutal nga yung ginawa niyang pagpatay kay Shalnark. Kung saan makikita nga natin dyan na iniwan nga ito ni Hisoka na nakaupo at nakasabit dyan at talagang duguan habang maraming ang mga uwak dyan ang tumutuka sa bangkay ng dalawa. At yan nga mga tol yung pinagmula ng galit ng buong Spider kay Hisoka lalo na si Chrollo na siyang leader nila. Nagkataon nga rin ang plano ni Chrollo ang pagsama sa gagawing paglalayag ng Kakin Empire at yun nga para makapagnakaw ng mga kayamanan sa mga prinsipe at mayayamang kasama sa barko. At talagang nagawa nga
kang makasama sa Black Whale ng mga Spider. Pero dun nga rin nila nalaman ang patungkol sa nangyari kay Shalnark at Kortopi. Kaya dahil nga dyan, ang priority nga nila sa barko ang mahanap at ang mapatay si Hisoka. Meron na nga lang 10 mga Spider ngayon at binakanting araw ni Chrollo yung spot ng number 9. At bali ang dumagdag nga sa kanila walang iba kundi si Illumi Soldic. At kaya nga raw ito sumali dahil din daw sa utos ni Hisoka na patayin daw siya nito. So parang binayaran nga mga tol ni Hisoka si Illumi na sumali nga sa mga Spider at huntingin din siya. Of course siguradong may plano nga ang dalawa dahil sa alam natin na talagang malapit nga sila. Pero maganda nga rin kung sakaling makita natin na talagang maglaban nga ang dalawa. Bali ang plano nga ng mga Spider ang maghiwa-hiwalay dyan sa barko at hanapin nga si Hisoka at patayin nito. Si Franklin nga nanatili lamang nakaupo sa isang mesa sa may tier 5 dahil sa tingin niya nga kung planong patayin ni Hisoka ang mga Spider kusa nga itong lalapit sa kanya. Tama nga yun mga tol at hindi na mapapagod pa si Franklin sa kakahanap kay Hisoka. Pero dahil nga rin dyan parang napakadali nga rin siyang matatarget ni Hisoka kung maghihintay nga lang siya. Si Machi naman nag-iisa nga rin sa tier 5 at hinahanap niya nga rin si Hisoka. Talagang napakatindi nga ng galit niya lalo pat hindi siya pinatay ni Hisoka nung time na nabuhay nga ito. At gusto nga ni Machi na siya mismo ang tumapos kay Hisoka. Si Finks, Nobunaga at Peita naman na-involve nga sa laban ng mga mafia. Basically ang mga Spider nga parang balakid sa mga mafia dahil sa maaaring maapektuhan raw ng mga ito ang balanse ng kapangyarihan ng Kakin Empire. Pero syempre hindi nga pwedeng basta-basta kalabanin ng mga mafia ang mga Spider dahil sa talagang malalakas nga ito. Kaya ang ginawa nga ng Char family at Seo family nakipagkasundo nga sila kay Finks, Nobunaga at Peitan. Yun nga ang libreng daan para makakayat sa mas mataas ng tier ng barko at ang kapalit nga nun ang patay ng mga Spider ang kalaban nilang Haley family at ang leader nitong si Morena. Kaya sa ngayon talagang hinahanap nga ng tatlo ang kuta ng mga Haley family. Nangyari nga na nakapasok si Henrik at si Nobunaga sa kuta ng mga ito pero dahil nga sa napakatinding defensive ability ng tauhan ni Morena talagang napalabas nga lang ng hideout ang dalawa. Dahil doon parang balak nga ni Finks, Nobunaga at Peita na sundin nga si Franklin para mas marami nga sila. Pero sa latest chapter nga mga tol dinala ng vice boss ng Char family ang tatlong Spider sa isang kwarto at doon nga talagang nabigla ang tatlo. Sumaring ang napuntahan nga ng tatlo yung kwarto kung saan pumapatay at nagpapalevel ang mga Haley family. At kung ganun talagang mapapalaban nga si Finks, Nobunaga at Peitan. Mukhang kasabwat nga mga tol ng Haley family si Wang base sa mga sinabi niya. Kaya kung ganun talagang delikado nga ang tatlong Spider. Lalo pat ngayon na meron niyang tatlong level 50 plus na Haley family ang nakaabang. May sinasabi pa nga si Wang na Joker ni Morena at marami nga ang nagsasabi na maaring si Hisoka raw ang sinasabing Joker. Kaya talagang matindi nga ang sitwasyon na ito ni Finks, Nobunaga at Peitan. Yung dalawang magkapatid na Soldic naman mga tol, si Kaluto at Illumi nasa tier 3 na. Nakita nga sila ng isa sa mga Zodiac na si Misai Stone at mula nga kay Illumi nalaman ng Zodiac na nandyan nga rin sa barko ang lahat ng mga Spider. Iniisip niya nga kung sasabihin ito kay Kurapika. Babala nga yun kung sakali kay Kurapika kung sakaling malalaman niya na nasa barko ang mga ito dahil sa maaaring siya nga yung target. Pero at the same time kung malalaman ito ni Kurapika talagang mas lalong magiging komplikado ang lahat dahil gwardiya nga siya ng isa sa mga prinsipe sa nangyayaring succession war. Imagine natin kung malaman ni Kurapika na nakawala nga sa Changel niya si Chrollo, siguradong babalik nga ang matinding galit niya sa mga ito na talagang magpapakomplikado ng sitwasyon. Si Bonolonob naman at Shizuku pinili ngang sumama kay Chrollo dahil sa hindi nga nila kayang labanan ng one-on-one si Hisoka. Pero sa latest chapter nga nalaman natin na magkakahiwalay na ang tatlo. Hindi nakakasama ni Chrollo si Shizuku kaya maaaring hinahanap nga ng babaeng Spider mag-isa si Hisoka. At dahil dyan siguradong madali nga rin siyang magiging target dahil inamin niya na nga rin mismo na hindi niya kaya si Hisoka. Si Bonolonob naman mga tol ang matindi dahil sa ginamit niya nga yung Metamorphose ability niya. Ginaya niya nga si Hisoka at napaniwala niya ang mga mafia na siya nga talaga yon at dahil dun pinaakyat nga siya ng tier 1. Habang si Chrollo naman mga tol sa ngayon hindi nga natin alam eksakto kung nasan. Pero siguradong makakapunta nga rin siya ng tier 1 dahil sa alam niyang nandun si Hisoka. At isa pa nga may hinahanap raw itong treasure na siyang tuluyang tatapos kay Hisoka. At speaking of Hisoka mga tol, finally sa latest chapter nakita natin na nasa tier 1 nga talaga siya. At sa tingin nga ni Chrollo maaring konektado na si isang prinsipe si Hisoka dahil nga sa nasa tier 1 na ito. Kung sino man ang prinsipe na yun hindi pa nga natin alam. Pero kung
kung ako nga ang tatanungin mga tol, maaaring ang nagpasok nga kay Hisoka sa tier 1 walang iba kundi si Kurapika. Madali nga lang yung gawin, lalo pat meron nga rin ibang mga hunter na kasama si Kurapika tulad nila Melody na naging gwardiya nga ng ibang mga prinsipe. At alam natin na sa New York New City pa nga lang talagang kinokontak na ni Hisoka si Kurapika. Alam natin na talagang napakalakas nga ni Hisoka sa ngayon dahil sa kanyang post-mortem din ability. Pero tingin ko nga pag nakakita ang mga spider sa tier 1 maaaring hindi nga kayanin ni Kurapika ang sitwasyon. Kaya ang pagkampi niya nga kay Hisoka ang tingin ko makakapagsalba sa kanya sa succession war na to. So sa ngayon mga tol, ang pinakadelikadong maaaring mapatay sa mga spider walang iba kundi si Bonolinov. Napakaganda nga ng ability niya dahil sa nakakapagtago siya sa anyo ng ibang tao, pero hanggang kailan nga siya maghihintay sa gagawing command ni Chrollo. Alam natin na talagang napakadelikado nga ni Hisoka at konting pagkakamali nga sa galaw ni Bonolinov siguradong patay nga siya. No doubt nga yun mga tol, siguradong yari nga siya pag nalaman ni Hisoka ang nandyan siya sa tier 1. Kung ako nga ang tatanungin mga tol, sa napakatinding labang ito maaaring malagas nga talaga ang mga spider. It's either mamatay nga si Chrollo at mabuhay nga ang ilan sa kanila, o di kaya naman ang maubos nga lahat ng mga miyembro at ang matira nga si Chrollo. Pero titignan pa nga rin natin yan mga tol, lalo pa talagang napakatalino nga ni Chrollo. Talagang may plano na nga siya at alam niya nga kung paano tutuluyang tapusin si Hisoka. So i-comment nyo na nga lang sa baba mga tol kung sino sa tingin nyo ang mananalo sa napakatinding labang ito. Yan ang kakabo ng video natin. Syempre kung nagustuhan nyo, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. At yun, maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!